John chapter 1, verse 1, 2, and 3. Okay, sabay-sabay natin basahin, no? Nakita na po ba? Say amen? Amen. Sabay natin basahin. Ready? Go. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Tayo manalangin. Manalangin tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat Lord na kami ay nakaabot pa sa ngayong taon, sa ngayong buwan. This month, May 2. Salamat Lord, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makaabot kami ng buwan ng May Panginoon. Salamat Lord sa inyong kabutihan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Inyo po nawang linisin ang aming mga puso't isipan at mga gawa. Upang sa ganun po ay maging karapat-dapat po, Panginoon, ang aming pong pagsamba namin sa inyo. At ang Diyos, Banal Espiritu po ang mag-guide sa amin nawa at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Patawad po sa aming pagkakasala. Maraming salamat po. Ingatan niyo rin po ang mga members, mga bisita na papunta pa lamang. Salamat Lord sa mga kapatiran na nandito at salamat po. Bless niyo po ang buong maghapon na ito at ang aming pag-aaral ng inyong salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Maaari na pong maupo ang bawat isa. So, pasalamat tayo sa Panginoon, no? Na nakaabot tayo ng buwan ng May. Masaya ba kayo? Nakaabot kayo ng buwan ng May? Pero salamat sa Panginoon. Amen? So, ang topic natin sa umagang ito ay about sa Panginoong Kristo. Jesus Christ. Okay? Ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo. Alam ko lahat sa inyo dito, naniniwala kayo na si Jesus Christ ay Diyos. Amen ba? Naniniwala tayo. Pero syempre, kailangan natin ng pruweba sa Biblia. Naniniwala naman ako, bata pa lang ako, naniniwala na ako na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Okay? Pero, syempre, kailangan natin ng ebidensya. Kumbaga sa 1 plus 1, kahit na alam mo yung sagot, syempre, kailangan mo pa rin ipakita yung solusyon. Tama? 1 plus 1. Anong susulat mo? 1, tapos x, tapos 1. Tama ba? Hindi, dapat cross, di ba? Kasi plus, additional. So, kahit madali lang yan, alam mo yan, kailangan mo ng solusyon. Tama? Para may pruweba na tama. Ngayon, ganun din tayo. Sabi ko nga sa inyo, bawat pag-aaral natin, it's more on the Bible. It's more on the Word of God. Kaya itong church na ito, talagang wala na iba tayong ginagawa dito, kundi mag-aral ng salita ng Diyos. Diba? Amen? So, kaya nga minsan, parang minsan, parang yung iba, parang nakakaantok, diba? Parang nakakaano. Pero, hindi dapat kasi ang pinag-aaralan natin ay ang salita ng Diyos. Amen? Dapat buhay na buhay, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Okay? So, Jesus Christ is God. Wala nang pagtatalo tayo doon na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Pero alam nyo ba, bakit pa kailangan ituro yan, Pastor? Naniniwala naman tayo na si Kristo ay Diyos. Pero alam nyo ba kung bakit natin kailangan ituro? Kasi, pakinggan nyo kasi merong mga simbahan na nagtuturo na ang Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Kilala nyo kung anong simbahan yon? Nagtuturo na ang Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Alam nyo kung anong simbahan yon? INC. No? Kung kayo ay nakapasok na sa INC, sila ay nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos at si Kristo ay tao lamang. Okay, nagets nyo? Kaya kailangan natin itong ituro kasi may mga nagtuturo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, sa buong mundo, ayon sa statistics, merong 55,555 churches. Ang dami. Diba? Nandyan na yung, kasali na tayo Baptist, kasali na yung Mormons, Iglesia, Catholic, yung Methodist, okay? At iba-ibang simbahan. Sipin nyo ilang simbahan sa buong mundo?
55,000, tandaan nyo yan pag may nagtanong sa inyo, 55,555 churches all over the world. Pero alam nyo ba, isa lang yung tinatag ng Panginoong Kristo. Alam nyo, kaya minsan yung iba, nalilito Tama? Hindi nila alam kung saang simbahan sila papasok kasi ang dami talagang simbahan. Tama? At makikita nyo, halimbawa, dito sa Matthew, tingnan natin. Ang Panginoong Kristo kasi, nagtatag siya ng simbahan. Okay? Kalimutan ko na. Sa Matthew chapter, upon this rock I will build my church. Nalala niyo yun? Matthew nakalimutan ko na. Meron ba kayong dyan? Pang-search sa Bible? Meron kayo dyan? I-search nyo nga, upon this rock, I will build. Nawala sa isip ko Sa Luke yata yun. Upon this rock, I will build my church. Search mo, upon this rock. Okay, so makikita natin, mamaya, assignment natin yan mamaya. Meron yata dito sa concordance ko Ito kasing Bible ko may concordance. Upon this rock, I will end. Church. Kasi pasadahan lang natin yung church kasi ang pag-aaralan natin, ang Panginoong Kristo, siya ay Diyos. Okay? Sa John, nawala sa isip ko Naalala ko na yun kanina Upon this rock. Ayan, Matthew 16. Matthew 16:18. Ayun. Sabi ko na nga ba sa Matthew. Okay? Kasi, ulitin ko ayon sa statistics, merong ilan ngang simbahan sa buong mundo? 55,555. Napakadali lang tandaan 5555. Okay? Matthew, ano sinabi ko? 16:18. Okay, tingnan natin. Basahin natin. Ready? Go. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan nyo yung word na church dyan, tingnan nyo, ano ba yan? Plural or singular? Diba? Singular. Bakit singular? Kasi walang S. Tama? Tama ba? Di ba? Pag singular, ibig sabihin walang S. Di ba? Pag plural, may S. Okay. Anong plural ng church? Di ba? Lalagyan ng ES yan, di ba? ES or S. So, itong church, anong plural ng church? Churches. So, pag churches, ibig sabihin, maraming simbahan. Pero, tignan nyo dito, ilan yung itinatag ng Panginoong Kristo? Ilan? Isa lang kasi singular yan, di ba? Pero magtataka ka ngayon, sa panahon natin ngayon, sinabi ng Panginoon, I will build. Pag sinabing build, patatatagin ko ang aking simbahan. I will build. Ibig sabihin ng build, to strengthen. I will build my church. So may tinatag ang Panginoong Kristo sa simbahan. Ilan yun? Isa. Kaya alam nyo, nakakalito no? Kung ako isang tao na relihiyoso, ang daming nag-i-invite sa akin, di ba? Sino sa inyo na-invite na ng iba-ibang simbahan? Ako, marami na rin nag-invite sa akin. So, kaya yung iba ganito sinasabi, pare-parehas lang naman tayo ng sinasamba Iisang Diyos lang naman yung sinasamba natin. Yes, tama yon. Sabihin na natin, isang Diyos lang ang sinasamba. Pero ang tanong, paano yung katuruan? Okay, kasi alam nyo, para hindi tayo maligaw, kasi sabi ko nga sa inyo, napakaraming simbahan. Alam nyo, para hindi tayo maligaw, kailangan nakabase tayo sa salita ng Diyos. Kasi kahit anong simbahan ang magturo sa atin, basta alam natin na nasa salita ng Diyos, yan ay paniniwalaan natin. Okay?
Kaya nga, meron ding simbahan na na sa loob ng simbahan, yung mga membro, walang Biblia. Sino ang nagbubuklat lang? Yung sa harap dito, kilala nyo kung anong simbahan naman yon. INC pa rin yon. Sa loob ng simbahan, yung mga tao, bawal Bible, bawal. Alam nyo kung bakit sabi nila? Kasi baka yung iba malito, baka ganyan. Eh yung iba lang, yung kung ano lang yung sinabi, pero actually nga hindi Bible yung hindi Bible yung tawag dito, yung hawak nila eh. Anong hawak nila? Pasugo, alam niyo 'yon? Nakakita na kayo ng pasugo. Yun yung mga tinuturo ng iglesia. Pag makita niyo yung pasugo, mga ano yan, kung ano-ano lang yung nakasulat dyan, may mga konting verses. Pero iba to, salita ito talaga ng Diyos. Amen? Yung ating pinapangaral. Kaya dito sa church, required talaga dito na bawat isa ay merong Biblia. Tama? Kaya ako bilang pastor, sinikap ko na bawat isa sa inyo mabigyan ng Biblia. Para ano, pastor? Para kung anong tinuturo dito, talagang makita nyo na nasa Biblia. Okay? At naniniwala tayo, hindi dahil sa sinabi ni pastor. Tama? Naniniwala tayo kasi sinabi ng Biblia. Pero ako, kung dada lang ako ng dada dito, kung kwento lang ako ng kwento dito, turo lang ako ng turo dito, pero kung wala namang basihan sa Biblia, pwede kayong hindi maniwala. Tama? Pwede kayong umalis at pumunta kung saan, lumipat ng simbahan, kung ang tinuturo natin dito ay wala sa Biblia. Pero maliwanag po, amen? Bawat turo dito, kailangan talagang lagi nating makikita sa Biblia. Kaya alam nyo, ang daming simbahan ngayon, pero alin dyan yung tama? Alam nyo ba, isa sa senyales ng totoong simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo, alam nyo kung ano? Yung unang tinuturo nila ay ano nga? Yung katiyakan ng kaligtasan. Ibig sabihin, kailangan matiyak ng tao na sa langit siya pupunta. Okay? Meron bang simbahan na nagturo sa inyo dati na about sa katiyakan ng kaligtasan? Meron bang simbahan? Kasi yan talaga yung number 1 na dapat malaman ng tao. Kung saan pupunta. Okay? Kasi alam nyo, kung ang simbahan ay hindi nagtuturo kung paano ang tao mapunta sa langit, kawawa naman yung mga miyembro. Tama ba? Kawawa yung mga miyembro kasi pag sila binawian ng buhay, saan sila pupunta? Sa impyerno. So useless yung pagpunta nila sa simbahan at makinig ng salita ng Diyos kung ang ipinapangaral naman ay walang katiyakan ng kaligtasan. Tama ba? Kaya dito sa church na pinasukan nyo ngayon, ang number 1 na ipinapangaral dito, para ikaw mapunta sa langit, anong dapat gawin? Manampalataya. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Isa yan sa sign ng totoong simbahan. Nagets nyo po? Isa yan sa sign ng totoong simbahan. Kaya tayo, mga Kristiyano, mag-ingat tayo kasi ang daming simbahan ngayon, hindi basta-basta na dapat papasok tayo sa isang simbahan. Kailangan tignan muna natin yung katuruan. So ang Panginoong Jesucristo, isa sa number 1 na itinuturo din ng simbahan ay yung patungkol sa Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is God. Sabi ko nga sa inyo, wala nang issue doon. Talaga, si Kristo ay Diyos. Pero bakit natin itinuturo ito? Kasi merong mga simbahan na nagsasabi, hindi, si Kristo ay Diyos. Hindi si Kristo ay Diyos. Siya ay tao lamang. May ganun. Okay? Halimbawa, yung iglesia, INC. Dito, hindi tayo bumabanat ng iba-ibang simbahan. Hindi natin binabanatan sila. Ang binabanatan natin dito, yung turo. Kasi ayaw ng Diyos na maligaw tayo. Tama? Ayaw ng Diyos na maligaw tayo. Halimbawa, Iglesia ni Kristo. Iba nakalagay yan? Iglesia ni Kristo. Sabi nila, si Kristo ay tao lamang. Yan ang sabi nila. Ngayon, kung tao lamang, at ilalagay nila Iglesia ni Kristo, ibig sabihin pala, yung Iglesia nila, tao lang ang nagtatag. Kasi Iglesia ni Kristo, at sinasabi nila, si Kristo, tao lang. Ibig sabihin, tao lang ang nagtatag. Pero, dito kasi sa Biblia, sino ang nagtatag? Si Jesus Christ. At ang turo ng Biblia, si Kristo, ang Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? So, mag-ingat tayo sa term kasi may mga term na si Kristo ay tao lamang. Mag-ingat tayo sa ganon.
ang term na tama, ganito, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Nagets nyo? Amen? Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At makikita natin sa Biblia yan. Tignan natin. Sa binasa natin kanina sa John. Balik tayo sa John. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kailangan may mga pruweba tayo sa Biblia. Tama? Kumbaga sa math, paano mo nakuha yung ganyang sagot? Madali lang yan. Yes, madali yan. Pero kailangan ipakita mo pa rin yung solution. Tama ba? Kahit madali yan. Kahit 1 plus 1 yan. Kung kailangan ng solution dyan at proof text sa Biblia, kailangan may pakita natin. Sa John chapter 1. Okay. Dito natin makikita na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, may nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, siya ay tao lamang. Totoo ba yan o hindi? Ngayon, aaralin natin sa Biblia na ang sinasabi nila ay hindi totoo. At ang sinasabi ng Biblia, ito dapat yung paniwalaan natin, na ang Panginoong Jesucristo siya ay Diyos. Amen ba? Tignan natin sa John chapter 1. Tignan nyo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Nakita nyo po, naunawaan nyo. Tignan nyo. In the beginning, sa pasimula pa lamang, in the beginning was the Word. Take note the word. Take note the word. Diyan yung word. Capital W yan, di ba? Tignan nyo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. At yung salita ay kasama ng Diyos. At sinabi dyan, and the Word was God. At ang salita ay Diyos. Tama ba? And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Verse 2, tingnan nyo. The same was in the beginning with God. Verse 3. All things were made by Him. So, sino ang gumawa? Sino? Ang Diyos. All things were made by Him. Kaya lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya kung maalala nyo sa Genesis, kaya sinabi dyan, in the beginning was the Word. Sa Genesis, nakasulat doon sa Genesis 1:1. Ano nakasulat? In the beginning, God created the heaven and earth, di ba? Pasimula. So sinabi ng Biblia, nung pasimula pa lang, nandun na yung Word. At sinabi ng Biblia, yung Word na yon, kasama niya ang Diyos, at yung Word na yon ay Diyos din, And the Word was God. Okay. Ito maganda. Sa verse 14, dito natin makikita na ang Diyos, siya ay nagkatawang tao. Verse 14, basahin natin. Ready, go. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ayun, tignan nyo. Sa verse 1 and verse 2, sinabi dyan na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita mismo ay Diyos. Ngayon, yung salita na yon, which is yung Diyos, sabi sa verse 14, and the Word, yung salita na yon, was made, and the Word was made flesh. Ano sa Tagalog ng flesh? Ano sa Tagalog ng flesh? Naging laman. Di ba? Naging laman. So, yung tinutukoy dito na Word, which is God, sabi sa verse 14, and the Word was made flesh. At ang salita ay naging laman. So, sino ba yung naging laman? Ibig sabihin, sino yung nagkatawang tao? Made flesh. Ito, flesh ito. Katawan natin, flesh yan. Sabi dyan, yung Word, which is yung God, naging flesh. So, ibig sabihin, yung Diyos ay nagkatawang tao. At sinabi sa verse 14, and dwelt among us, at nanahan sa atin. Nung time ng Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tignan nyo sa di ba sa John 3:16 din, di ba kabisado nyo na yun? Ano nakasulat doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tignan nyo minahal ng Diyos ang sanlibutan. Anong ginawa niya? Ibinigay niya yung bugtong na anak. He gave His only begotten Son. So ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak. So yung Panginoong Jesucristo, siya ang bugtong na anak. Yung ipinadala siya dito sa lupa, so ibig sabihin, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang tanong, Pastor, bakit yung Diyos kailangan pang magkatawang tao? Hindi ba kayo nagtaka kung bakit Halimbawa, di ba ang Diyos makapangyarihan? Makapangyarihan siya. Kaya niya lahat gawin. Di ba? Diyos siya.
Pwede niya namang sabihin na, kayong lahat ng mga tao, hindi na kayo mapupunta sa impyerno. Pwede niyang gawin yan, di ba? Lahat kayo, hindi na kayo maghihirap. Tayo mga tao, wala nang virus. Pwede niya rin sabihin na, hindi na ako mapapako sa krus. Hindi na ako bubugbugin, hindi na kayo hahampasin. Hindi na ako hahampasin. Hindi na ako paparusahan. Hindi na ako tutusukin sa tadyang. Lahat kayo maliligtas na. Tanong, naniniwala kayo na kaya niyang gawin yun? Sa salita lang. Naniniwala kayo? Amen! Kasi, Diyos siya eh. Pwede niyang sabihin na, hindi na ako mapapako sa krus. Lahat kayo ligtas na. Pwede niyang sabihin yun, tama? Pero alam niyo, bakit niya ginawa yun? Diyos siya na nagkatawang tao. Alam niyo kung bakit niya ginawa? Kasi yung mga tao, to see is to believe. Yan yung mga tao. To see is to believe. Di ba minsan tayo, to see is to believe tayo? Hindi tayo naniniwala hanggat di natin nakikita. Alam niyo ba? Kaya ang Diyos, ang Panginoong Kristo, nagkatawang tao siya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tao, to see is to believe. Hindi sila naniniwala. Kaya sabi ng Diyos, hindi kayo naniniwala. Sige, ipapadala ko yung bugtong na anak ko, ang Panginoong Kristo. Kaya, nagkatawang tao ang Panginoon, napako siya sa krus ng Kalbaryo. Nakita nila, meron palang tagapagligtas. Kaya, kung ang Diyos ay hindi nagkatawang tao, hindi nila malalaman na, ayan pala ang Panginoon, nagkatawang tao, siya pala ang tagapagligtas. Hindi nila makikita, tama? Hindi nila makikita. Pero, ganito, ang problema sa iba, nakita na nila, mismo ang tagapagligtas, ang problema sa iba, hindi pa rin naniwala. Di ba alam nyo yung time ng Panginoong Kristo? Hindi sila naniwala. Yun talaga ang dahilan kung bakit pinako ang Panginoon. Isa yun sa dahilan. Bakit siya pinako? Kasi yung mga tao hindi naniniwala sa Kanya. Nangaral siya. Sabi niya, I am the bread of life. Ako ang tubig. At pinakita niya rin na siya ay Diyos. Di ba nagpagaling siya? Yung 5,000 men, pinakain niya, di ba? Yung 5 tinapay at 2 isda, ano ginawa niya? Pinarami niya. Niligtas niya yung mga tao, pinagaling niya yung mga tao. Di ba, sa pamamagitan nun, nakita ng mga tao, Diyos nga siya. Bakit? Makapangyarihan siya, tama? Pero alam niyo yung problema sa iba? Hindi naniwala. Sabi nila, hindi, anak ka nga lang ng karpintero Tama? Naalala niyo yung kwento na, sinabi niya, anak ka nga lang ng karpintero, tapos tuturuan mo kami niyan. Di ba, sino yung tatay niya? Sa Salaman, si Joseph. Okay? Kaya si Joseph, ang trabaho niyan, karpentero di ba? Kaya sinabi nila, ba't kami maniniwala sa'yo? Anak ka nga lang ng karpentero At pinatutuanan din na siya ay Diyos na nagkatawang tao para iligtas yung bansang Israel. Pero alam niyo problema sa bansang Israel, tinanggihan nila yung maraming tao. Kaya nga maraming tao nagsasabi, ipako siya, ipako. Bakit? Kasi ano yun? Kasalanan sa kanila yun. Mga krimen sa isipin nyo, nagpakilala ang Panginoon, pero walang naniwala at nakita nila mga ebidensya na si Kristo ay Diyos, pero karamihan talaga hindi naniwala. At ang pinakamalupit pa doon, sinabihan siya, ipako sa krus. Okay? Kasi, yung bansang Israel, yung mga Hudyo doon, yung bansang Israel, naghahanap sila ng tagapagligtas nila na magliligtas sa kanila. Pero alam niyo problema, noong ang Panginoong Kristo nagkatawang tao bumaba dito sa lupa, hindi pa rin sila naniwala. Kaya alam niyo ang kaligtasan, yan yung dahilan kung bakit buong mundo ang kaligtasan. Bakit? Kasi tinanggihan niya ng mga Hudyo. At yung mga Hudyo na ipasa dahil tinanggihan nila ang kaligtasan na lipat. Kaya alam nyo, hanggang ngayon, maraming Hudyo sa Israel ang hindi pa rin ligtas. Bakit? Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi sila naniniwala. Pero, pinatutuhanan po ng Biblia na si Kristo ay Diyos. Amen ba? Isang verse pa lang yan. So, tandaan yung verse na yan. Maganda kung may ballpen kayo, guhitan nyo yan. Ayan sa verse 14, and the Word was made flesh. Ang salita ay naging laman. Sa verse 1 and 2, sino ang salita?
ang Diyos and the Word was God, di ba? Then sa verse 14, yung God na yon, which is yung Word, nagkatawang tao. So, sino ang nagkatawang tao? Ang Panginoong Kristo. And then sa verse 14, ayun na yon. And then tingnan nyo, sa Genesis chapter 1, ayan. Ang mga binabasa po natin, pagpapatunay na ang Panginoong Kristo, siya ay Diyos. Okay? Kaya tayo, sumasamba tayo sa Diyos. At ang ebidensya natin ay ang Biblia. Gusto kong ipakita sa inyo na itong pagpunta natin dito sa church, merong itong katuturan at meron itong pakinabang. Kasi ang sinasamba natin dito ay totoong Diyos. Amen ba? Sa Genesis chapter 1, verse 1, ayan, pinakaunang aklat ng Biblia. Tingnan nyo. Basahin natin. Ready? Go. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, nang pasimula pa lamang, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tignan nyo. In the beginning, God. Ang tanong, sino yung God dyan? Kasi alam nyo, meron tayong tinatawag na Trinity. Okay? Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? Lahat sila, Diyos. Pero iisa. Iisa. Iisang Diyos. Pero sila, tatlong persons yan. Sabi nga, Trinity, God in three persons. Pero dito sa Genesis chapter 1, tingnan nyo, in the beginning, God, sino yung God na tinutukoy dyan? God the Father ba? Or God the Son, or God the Holy Spirit. So yung God na yan, siya yung lumikha, tama? In the beginning, God created the heaven and earth. Sino yan? Sino yung Diyos na yan? God the Father, or si Jesus Christ, or God the Holy Spirit. Okay, makikita nyo yan. Genesis, sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Okay? Hebrews chapter 1. Para mas lalo nyo pong maunawaan ang ating topic ngayon. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 verse 1. Okay? Anong page dyan? 5:17. 8. Okay. 5:78. Okay, verse 1. Basahin natin. Ready, go. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, verse 2, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Verse 3, who, being the brightness of His glory, and the express image of His Son, ito, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Tingnan nyo pansinin nyo yung phrase na ito, yung sinabi, upholding all things by the word of His power. Alam nyo, nung naglikha ang Diyos natin, nung naglikha siya, ang galing, no? Isipin nyo, upholding. Alam nyo, pag sinabing upholding, ano Tagalog ng upholding? Ibig sabihin, upholding, nakalutang. Nakalutang. Tignan nyo, nung nilikha ng Diyos ang solar system, di ba nakalutang yan? Sabi niya, no, upholding all things. Kaya nga, kung ang science natin, may mga ebidensya siya, mas may ebidensya ang salita ng Diyos. Amen? Upholding. Bakit ba yung mga planets naka-uphold? Diba? Anong dahilan ngayon? Ha? Yung gravity. Diba? Gravity. Sinong nagtawag ng gravity? Naalala nyo sino nun? Naalala nyo yan? Yung tumawag ng, ito, gravity. Gravity. Di ba? Naalala nyo, scientist, si Isaac Newton. Yan, naalala nyo, di ba? Si Isaac Newton.
Siya yung nagtawag na gravity. Nakalimutan ko yung kwento nun eh. Oo. Kasi alam nyo, kung walang gravity, ano kaya mangyayari sa atin? Ha? Lulutang tayo, tama? Ano pa? Ano ba, habang nagsisimba tayo dito, kayo nakalutang. Oh, awitan tayo. Yung piano nakalutang. Ano? Ay, buhay pa pala. Naglulutangan, sipin nyo, kung walang gravity, maglulutangan tayo, tama? Oh, awitan tayo, awitin natin ang To God Be the Glory. Naglulutangan, di ba? Ang pangit tignan, di ba? Tapos, lalo na pag nag-CR ka. Alam nyo na ibig ko sabihin, di ba? Pag nag-CR ka, no? Pagbukas mo ng pinto, nauna pa sa'yo yung di ba? Yan ang kahalaga ng gravity. Di ba? Ang pangit tignan pag walang gravity. Kasi yan yung dahilan kung bakit bumabagsak yung mga bagay, di ba? Di ba sa solar system, kung mapanood, halimbawa, ang solar system natin, alam nyo ba, napakagaling talaga ng Diyos. Tingnan nyo yung solar system natin. Di ba, gravity yung dyan? Pero sa Bible, yan yung sinabi ng Biblia, upholding. Yung sabihin, nakaangat yung mga bagay, upholding all things by the word. Bakit salita, pastor? Kasi sa Genesis chapter 1, di ba salita lang siya lumikha, salita? Sinabi niya, let there be light. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon. Di ba? Let there be light and there was light. Magkaroon ng dagat at nagkaroon ng tubig. Magkaroon ng halaman, nagkaroon ng mga halaman. So makikita natin dito, by the word of His power. Yan yung sinasabi ng Biblia, by the word of His power. Kasi sa salita niya lang. Amen? Pero sabi ko nga sa inyo, iba yung tao. Paano niya nilikha ang tao? Paano niya nilikha? Kumuha siya ng lupa. Tapos, pinurma niya talaga. No? Pinurma niya. Tapos, anong ginawa niya? Hiningahan niya. Nung paghingan niya sa tao, ano nangyari? Sabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia? And man became a living soul. At nabuhay ang tao. So, special tayo. Tama? Kaya dito, upholding all things. Isipin nyo, yung solar system, hindi nagkakabanggaan, no? Ganun kabuti ang Diyos natin. Isipin nyo, paano kaya kung ang solar system natin, di ba meron nga silang iniikutan? Ano nga tawag doon? Ano tawag doon? Nakalimutan na. Yung parang line na pabilog. Orbit. Di ba? Tama ba? Orbit ba? Orbit or axis. O basta yun na yun. Alam nyo na yun, di ba? Pero alam ko orbit yun, di ba? Yung sa 9 planets, di ba may mga, hindi naman nakikita yung mga lines na yun, pero yun lang yung pattern, di ba? Tingnan nyo, kung walang gravity at hindi kontrolado ng Diyos yan, pwedeng magbanggaan yan. Ano bang katabi ng planet? Mercury, Venus, Mars. Tama ba? Mercury, Venus, Earth. Pangatlo pala yung Earth. Mercury, Venus, Earth. Isipin nyo, pag yung Venus, malaki yan, di ba? Yung Venus, pag wala silang gravity, magtatamaan pag hindi yan kontrolado ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, upholding all things by the word of His power. Makapangyarihan talagang ang salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo, hindi nagkakabanggaan. Venus, Earth, Mars, tama? Hindi nagkakabanggaan. At sabi ng Biblia, habang sila ay umiikot around the sun, umiikot din sila. Diba? Ano yun? Why it revolves around the sun. And while it revolves, it also rotates. Tama? Habang sila ay umiikot din yung pinakamundo. Kaya nga nagkakaroon ng umaga, nagkakaroon ng gabi, di ba? Pero magkakaiba. Kung umaga sa atin, sa ibang bansa,
gabi. Kaya habang umiikot yan, kung anong natututukan ng araw, yun yung umaga. Di ba? Pag umikot pa yan, yun ang umaga, sa likod naman, yun yung gabi. Okay? Isipin nyo gaano upholding all things by the word of His power. And then, sinong Diyos ang naglikha ng yan? Eto, saan tayo? Verse 6. And again, when He bringeth in the first begotten into the world, He saith, and let all the angels of God worship Him. Verse 7, and of the angels He saith, who maketh His angels spirits, and His ministers a flame of fire. Ito, verse 8, tignan nyo ha. But unto the Son. Yung Son dyan, big letter. Sinong Son yan? Di ba naalala nyo sa John 3:16? He gave His only begotten Son. Anak. Dito sa verse 8, but unto the Son. So, sino yung Son na yan? Si Jesus Christ. Di ba siya ay Diyos, anak? Okay. Sinabi niya, but unto the Son He saith, sinabi niya sa anak. Tingnan nyo, thy throne, ang iyong trono, anong tawag sa kanya? O, tingnan nyo, thy throne, O God. So, sino yung God? Yung Son. Yung nagsasalita dito ay yung Diyos Ama. At sinabi ng Biblia sa verse 8, sinabi sa kanyang, but unto the Son saith, sinabi niya sa anak. So, kinausap yung anak. So, sino ang nagsalita? Yung Ama. Tama? So, sinabi niya sa anak, sabi diyan, thy throne, ang iyong trono, O God. So, yung Son, tinawag na Diyos. Amen? Amen? So, yung Son, tinawag na Diyos. Yung anak, tinawag na Diyos. So, ibig sabihin, Jesus Christ is God. Amen? Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Ito, verse 9. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even thy God, hath anointed thee with oil of gladness above thy fellows. So, another proof text na si Kristo ay Diyos. Okay? Tandaan nyo yung mga text na yan. Kanina, sa John chapter 1, nakita natin na yung salita ay ang Diyos. At sa verse 14 din dun kanina, na yung Diyos, which is yung salita, ay naging tao, made flesh. Another proof text sa Genesis 1:1. In the beginning, God. So, sino yung God na yon na naglikha? Pagdating sa Hebrews, yung binabasa natin ngayon, sino ang naglikha? Yung Son. Amen? So, sino yung Son na yon? Diyos. Sino ang Diyos? Si Jesus Christ. Amen? Nagkikits nyo? Talagang alam nyo, mas nauunawaan talaga pag sa salita ng Diyos lang. Tama? Pag nag-stick tayo sa salita ng Diyos. Pansin nyo ngayon, talagang todo aral tayo, di ba? Saan banda sa Biblia, saan? Pero sa ibang church, nasubukan nyo na ba yung ganito? Na buklat ng Biblia, tama? Kaya alam nyo, pag tumagal kayo dito sa church, talagang mamamaster nyo yung pagbubuklat ng Biblia. Kasi dito talaga, tuwing linggo, tuwing may simba, buksan natin sa ganito, buksan natin sa ganito. Meron bang church dati sa inyo na ganito? Na, buksan natin sa ganito. Ibig sabihin, ngayon lang talaga kayo halos. Tama? Kaya minsan, medyo matagal magbuklat. Pero, pag tumagal talaga kayo sa simbahan yun, kahit nakapikit na lang kayo, no? Buksan natin sa Matthew. Matthew agad. Buksan natin sa Genesis. Madali lang kasi unang libro eh. Di ba? Sa Matthew, sa Revelation, dulo agad. Madali lang. Di ba? Pero, yan ang kahalaga ng pag-aaral ng Biblia. Sabihin ko sa inyo, alam natin na ang Panginoong Kristo siya ay Diyos. Amen? Wala nang tanong-tanong dyan, si Kristo ay Diyos. Pero syempre, kailangan natin ng pruweba sa Biblia. Hindi tayo basta nagsasalita lang dito. Amen? Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga simbahan na nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. Pero pag tinignan natin sa Biblia, hindi, kumbaga si Kristo, hindi tao lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? So, mag-ingat tayo sa mga salita. Pag sinabing si Kristo ay tao lamang, mali yan.
Dapat ang salita natin, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, nagets niyo po ba? So, may proof text na tayo. Saan? Sa kanina? Sa John, chapter 1, verse 1, and verse 14. And then sa Genesis, and then sa Hebrews. Meron pa, sa Isaiah. Tingnan natin, Isaiah. Mga basic verses lamang ito na hindi na natin kailangan palalimin pa. Kasi mismo ang Biblia na nagsabi na ang Panginoong Kristo, siya ay Diyos. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9, verse 6. Anong page dyan? 335. Page 335. Isaiah chapter 9, verse 6. Nakita na po? Basahin natin ng sabay-sabay, no? Ready, read. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ito po ay prophecy. Pag sinabing prophecy, ito ay hula. So, hinulaan na ni Prophet Isaiah na balang araw merong darating, merong ipapanganak at tatawagin siyang Wonderful, Counselor, the Mighty God. So, sino ba yung ipinanganak? Sino ang ipinanganak? Si Jesus Christ. Amen? Tingnan natin. Kasi sinabi dito, the Mighty God. So, yung ipinanganak, siya ay Mighty God. So, sino ba yung ipinanganak? Si Jesus Christ, tama? Matthew, tingnan natin. Si Jesus Christ ang ipinanganak. Pastor, saan sa Bible yan? Sa Matthew. Matthew chapter 1. Madali lang hanapin yan. Matthew chapter 1, verse 21. Okay? Matthew 1:21. Anong page dyan? Yung unang, nasa 4, 5, 7, something. Okay, Matthew chapter 1, verse 21. Okay, basahin natin na sabay-sabay. Ready? Go. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ang galing, no? Sino ang tagapagligtas? Si Jesus Christ. Okay. So, nalaman na natin. Marami pang proof text yan, kaso lang hindi kaya ng time natin. Napakaraming verses sa Biblia na nagsasabi na ang Panginoong Kristo siya ay Diyos. Okay? So kung kayo makakapakinig ng mga turo, ay si Kristo hindi naman siya Diyos. Siya ay tao lamang. Pag nakapakinig kayo ng ganung turo, huwag kayong maniniwala. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ulitin ko mag-ingat tayo sa mga term. Okay? May mga term na si Kristo ay tao lamang. Pero ang term natin sa Biblia, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Para hindi tayo basta-basta malito at hindi tayo basta-basta maligaw sa turo. Amen? So nakita natin yung mga verses na yan. And then, Jesus Christ is not only God, but He is also Savior. Ang Panginoong Kristo ay hindi lang siya basta Diyos, kundi tagapagligtas din siya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, tagapagligtas siya. Ang binasa natin sa Matthew 1:21, sinabi na dyan tingnan nyo, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. At merong isisilang na sanggol na anak, at tatawagin siyang, anong pangalan? Jesus. Anong purpose? For he shall save his people from their sins. So, sino yung magliligtas sa mga tao mula sa kasalanan? Si Jesus. Kaya nga maliwanag, hindi sinabi dyan, yung kabaitan, yung magliligtas sa atin mula sa kasalanan. Ganun ba sinabi? Hindi. Sinabi ba na, ang relihiyon ang magliligtas sa mga tao mula sa kasalanan? Sinabi bang ganon? O ang baptism ang magliligtas sa mga tao mula sa kasalanan? Sinabi bang ganon? Hindi sinabi. Anong sinabi? Jesus.
For He shall save His people from their sins. So, ang Panginoong Kristo talaga. Amen? So, ang dami nating verses na nabasa, no? Proof text na ang Panginoong Kristo, siya ay Diyos at siya din ay tagapagligtas. Okay? Then, 1 John. 1 John chapter 2. Ito ay pag-exercise, no? Na para bumilis yung ating pagbuklat ng Biblia. 1 John chapter 2 verse 18. 1 John 2:18. Okay, basahin natin ng anong page dyan? 1 John na hindi John. Kasi merong John, tapos merong 1 John, 2 John, and 3 John. 590? 590. 1 John chapter 2 verse 18. Okay, ang pag-aralan naman natin kanina, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Dito naman, ang Panginoong Kristo, siya ay tagapagligtas. Madali lang sabihin yan. Ang Panginoon ay tagapagligtas. Pero, syempre, sabi ko nga sa inyo, kailangan meron tayong pruweba sa Biblia. Hindi lang natin basta-basta sinasabi. Pero wala naman question yan. Naniniwala tayo ng Panginoong Kristo ay tagapagligtas. Amen? Pero syempre, kailangan may pruweba. Kumbaga sa math, 1 plus 1, madali lang sabihin na 1, pero kailangan may solution. Amen? Para mapaniwala na 1 nga. 1 ba ang sagot? 2 ang sagot, di ba? Kanino pa yata ako 1 ng 1 eh. 1 times 1 pala yun, di ba? Equals 1. 1 plus 1, 2. Yan. Ano lang yan? Ibig sabihin, nakikinig talaga kayo. Nakikinig talaga kayo. Kasi, nalaman nyo eh. 2 pala, no? Verse 18. Tignan nyo ha. Little children, nakita nyo na po? 1 John 2, chapter 2, verse 18. Sabi ng Biblia, basahin natin. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come. Alam nyo ba yung Antichrist? Pag sinabing anti, ano Tagalog ng anti? Hindi anti na, mag-antay ka lang. Hindi ganun ha. Ibig sabihin ng anti, ibig sabihin, against. Against. Kaya pag tinawag na Antichrist, ibig sabihin, against Christ. Ibig sabihin, ayaw nila kay Kristo. Ayaw nila sa Panginoon. Okay? Pag may Christ, merong Antichrist. Okay? Anti meaning against. Okay? So, Antichrist shall come. Even now are there many Antichrist, whereby we know that it is the last time. Sinabi ng Biblia, na meron ng mga antikristo dito sa panahon natin ngayon. Ano nga ulit? Pag sinabing antikristo, ibig sabihin against Christ. Ibig sabihin, ayaw nila sa Panginoon. Ngayon, Pastor, paano mo malalaman na antichrist? Against sila kay Kristo. Verse 22. Tignan nyo, verse 22. Basahin natin. Ready, go. Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ, he is antichrist, that denieth the Father and the Son. So sinabi dito, verse 22, who is a liar? Ano ba pag sinabing liar? Sinungaling. Sino yung sinungaling? Sabi nila, pag hindi ka naniwala na si Jesus Christ, pag hindi ka naniwala na si Jesus ay Christ, ikaw ay sinungaling. Ibig sabihin, antichrist ka. Pastor, ano ba ibig sabihin ng Christ? Kasi sabi ng Biblia, pag hindi ka naniwala na si Jesus ay Kristo, antikristo ka. Ibig sabihin, against Christ ka, galit ka kay Kristo, ayaw mo kay Kristo, ayaw mo kay Jesus. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Christ? Ito, verse 23, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father, but he that acknowledgeth the Son, hath the Father also. Okay, tingnan natin. John chapter 14. Tapos tayo sa 1 John na. Doon tayo sa John. Matthew, Mark, Luke, John. O yun, pang-apat na book. John chapter 14. John chapter 1 pala. 1 verse 41. John chapter 1 verse 41. Ito kasi sinabi sa binasa natin kanina sa 1 John, pag hindi ka naniniwala na si Jesus ay hindi Christ, ay sabi ng Biblia, ulitin ko sabi ng Biblia sa 1 John, yung binasa natin kanina, kapag ikaw ay
hindi naniniwala na si Jesus ay Kristo, sabi ng Biblia, ikaw ay antikristo. Ibig sabihin, against Christ ka. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng Christ? Verse 41, John 1:41. Basahin natin. Ready? Go. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Okay, ngayon, ano ang Messiah? Pag sinabing Messiah, the chosen one, ang pinili. Tagapagligtas, Messiah. And then, which being interpreted, pag in-interpret mo ang Messiah, anong lalabas? Ano sinabi dyan? The Christ, ang Kristo. Ngayon, sa Acts chapter 13, Acts chapter 13, verse 13. Acts 13, verse 23. Okay, dito natin mapapatunayan. Isa sa proof text, Jesus is the Messiah. Jesus is the Christ. Verse 23, Acts chapter 13, verse 23. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Go. Of this man's seed hath God, according to His promise, raised unto Israel a Savior, Jesus. So, napatunayan. Sino ang Savior natin? Sino ang Savior natin? Si Jesus. Amen? So, kung ang Panginoong Kristo ay hindi Diyos, paano siya magiging tagapagligtas? Tama ba? Kasi kung ang Panginoong Kristo ay tao lamang, hindi siya makakapagligtas. Tama? Pero maliwanag siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen ba? So, ulitin ko, marami pang verses yan. Pero hindi kaya ng time natin. Pero, ang mahalaga doon, napatunayan natin na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Amen? Ang Panginoong Kristo siya ay tagapagligtas. Amen? Amen. So, sinong may tanong? Sinong may tanong sa lesson? Meron ba kayong tanong? About sa lesson natin, si Kristo ay Diyos. About sa lesson natin, si Kristo ay tagapagligtas. Meron ba kayong tanong? Tanong? O sinong naguguluhan sa lesson? Meron ba tanong? Maliwanag po ba? Maliwanag? Maliwanag ba ang mga lessons natin? Amen? So, kailangan ituro ito kasi maraming simbahan, sabi ko nga sa inyo, may simbahan na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay tao lamang. Pero salamat sa Biblia, no? Dahil sa Biblia, nalaman natin kung ano ang katotohanan. Amen? Amen? Sa time natin ay tumayo para sa ating panalangin and then awit ulit tayo.